Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Sa aba ninyo mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo, at ang sinasangkalan ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang Hudyo. At kung mahikayat na'y, ginagawa ninyong masahol pa kaysa inyo. Kaya't nagiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Sa aba ninyo, mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipanumpa ninuman ang templo, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga, ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa ninuman ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tupdin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag ipinanumpa ninuman ang dambana, ipinanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipinanumpa ninuman ang templo, ipinanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa ninuman ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Lunes na Lunes, at ito po ang ipinarinig sa atin ng ating ebanghelyo ngayong araw na ito. Sa aba ninyo, mga iskriba, mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, mga hangal. Talagang yung salita, sasabihin talaga kung ano ang kailangan nating marinig. Sabihan nyo nga yung katabi ninyo, hangal. Hindi nyo masabihan. Ang mga pariseyo, ang mga iskriba, sila po ang authority sa templo. Sila yung mga tagapagturo. So sila yung nakakaalam ng batas. Malinaw po ba? Yan. Kung sa modernong salita marahil, ito yung mga taong simbahan. Pwedeng pare, pwedeng mga nagsiserve, pwedeng yung mga palasimba, mga relihiyoso, mga taong simbahan. Yan. Hindi naman po ito basta sinabi lang ni Jesus dahil parang kinokondem niya na itong mga pariseyo at mga iskriba, kundi iminumulat niya, baka sakali may pagkakataon pa na makita nila kung ano ang kanilang ginagawa. Na kadalasan, hindi na napapansin kasi nga, ang taong simbahan, ang tingin na sa sarili, mabait na siya, banal na siya,
Hindi siya ang nangangailangan na sermonan, hindi siya ang nangangailangan na husgahan. Kadalasan, ang mga taong simbahan, yun ang mapanghusga. Na ayaw ni Jesus. Kaya nga sinasabihan niya na ito, ngayon pa lang. Hindi lang basta yung mga Pariseo, mga iskriba, tayo mismo ngayon. Kahit akong pari, baka naiiwan tayo doon sa mga mapagpaimbabaw. Pero hindi natin tinatanggap. Masabihan nga lang tayo, sige, sabihin yung katabi ninyo, nagiging plastic ka. Hindi na matatanggap, mahihirapan yan. Hindi nga niya napapansin. Minsan marami po, no? Hindi lang sa atin, marami sa simbahan nagpupunta, magpapapansin lang. Hindi yan napapansin niya. Pero naghahanap yan ng pansin, papansin lang. Pero hindi niya nakikita yung sarili niya na nagpapapansin na siya. Kaya imbis na nakakatulong, nakaka-iskandalo, maraming umaalis ng simbahan. Pwede nga tingnan natin, bakit dito sa atin, sa Soledad, ang konti-konti, ang lit-lit na nga lang simbahan, di pa natin napupuno. O pwede tingnan natin, ano bang mga nakakahikayat ba tayo ng mga ibang tao? Kasi ang liit na nga, hindi pa natin mapuno. Kamusta ba tayong mga naglilingkod sa simbahan? Kamusta ba tayong laging nasa simbahan? Kumbaga, pinapaalala din dito, no, na may responsibilidad ang bawat isa sa atin. Kasi ang simbahan, lahat tinatanggap niyan. Itinatag, itinayo ni Jesus ang simbahan para sa lahat. Lalo tigit para sa mga makasalanan na naghahanap ng kanlungan. Pero hindi sinasabing, dito tayo gumawa ng kasalanan. Sa mga nagsiserve dito, sa mga miyembro ng organisasyon dito, hindi ko alam kung naranasan nyo ito, no? Pero nung hindi pa kayo miyembro ng anumang organisasyon, tahimik ang buhay nyo, di ba? Tama ba? Pero sinubo kayo, nung pumasok na kayo dito kayo natutong manchismis. Dito kayo natutong, sa iba po, no, may mga kwento na doon ka natutong umibig sa taong may asawa na, kamiyembro, kaorganisasyon. Pati pare, inakit, naakit. Hindi ito yung paraan na hinuhusgahan natin, kundi kailangan natin makita yung mga sarili natin. Pumasok tayo, tinanggap tayo, inaanyayahan tayo ni Jesus na pumasok lahat. Pero baka yung mga nasa loob ang nagiging sani para hindi maging mabuti o maging banal yung mga paparating pa lang. Kasi nga, yun tayo mga nandito na hindi natin sinusuri ang ating sarili kung tayo ba ay nagiging mas mabuting tao o parang mas naging worse pa tayo na parang okay na, doon ka na, huwag ka na sumali. Kaya nagiging mapagpaimbabaw. Tataas-taas tayong kamay, kanta-kanta, yawe-yawe. So mga batang ito, napaka-inosente pa. Kailangan mabantayan. Baka pagdating ng araw, maimpluwensyahan ng hindi maganda sa loob mismo ng simbahan. Kaya malaking responsibilidad pag sinabing taong simbahan ka. Mag-iingat ka sa pagpo-post. Mag-iingat ka sa mga sinasabi mo. Kahit sa social media, taong simbahan ka. Sasabihin nyo, kalayaan ko to eh. Pero wag mong kakalimutan, taong simbahan ka na mayroon kang responsibilidad. Na po pwedeng dahil sa'yo, minsan naisip nyo ba minsan na taong simbahan ka, pero yung mismong pamilya mo hindi nagsisimba.
Magandang tanungin, bakit? Kasi po pwedeng walang nakikitang magandang halimbawa sa akin. Taong simbahan ako eh. Pero baka yung lumalabas sa bibig ko, puro mura, puro judgmental, o panguhusga. Eh, taong simbahan ako eh. Kung sasabihin mo na wala akong pakialam, eh, baka nararapat lang nasabihan tayong mga hangal, mga mapagpaimbabaw. Di bali ng 3 lang nasa simbahan. Basta't hindi ito ang maging dahilan at lalo tigit sana hindi tayo yung dahilan kaya walang pumapasok na simbahan ng mga tao dito. Minsan iisipin nyo rin, no? Minsan naririnig nyo ako nagsasita. Isipin nyo, bakit walang tumatabi sa inyo? Pag kayo nagsisimba dito, bakit walang tumatabi? Yan. Pwedeng ganun din, no? Iniiwasan ka ba? O talagang hindi, yung bang pag nagsimba ba dito, mapapadasal sila kapag katabi ka o lalong mayayamot, ay hindi na ako babalik dyan. Hindi na ako magsisimba dyan. Pag bumabati ba yung mga asheret natin, yung mga kolektora natin, nakikita ba yung pagiging maaliwalas? Very welcoming ba? O tatarayan pa? O maraming ganyan ang nangyayari sa simbahan. Kung hindi man dito sa Soledad, maraming simbahan, maraming tao ang ayaw ng magsimba dahil lamang sa mga taong simbahan. Numero 1, mga lingkod, mga nagsiserve sa simbahan. Minsan, nakakalungkot. Mismong dahil sa pari. Kasi yung pari masungit, yung pari ang daming request, yung pari mayabang, yung pari. Yan sasabihin ni Jesus, sa aba ninyo, kawawa kayo. Kasi pananagutan ninyo. Pananagutan mo kapag merong isa na dahil sa iyo, lumayo na ng simbahan. Tumalikod sa Diyos. Nang dahil sa iyo, pananagutan din yun. Ano? Kaya kailangan natin laging sinusuri ang ating pong pagiging taong simbahan. O pwede pong sa harapan natin, sa dito, o pwedeng maitago mo. Pero sa Diyos, hindi tayo makakapagtago ng tunay nating katauhan. Madaling magsabing, bawal yan. Pero kung tayo ba ay gumagawa nito o hindi, alam yan ng Diyos. Amen?